Pakiusap ko sa mga kapatid, huwag po ninyo ngayong magtatayo. Huwag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na pinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kano ko ba nagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para ano? Ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo yung may ginawa. Pero itinargan ninyo sa bangketa, when you know very well, roads, alleys, and boulevards, and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo congressman, kayo sila, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan yung gawin yan sa harapan ko ngayon. Iyohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 50 Street, kalsada, gagawa niyo ng building sa gitna. Sisira na ba ang ulo niyo? Noong panahon na yun, dahil ako sa inyo ang mayor, dito sa Manila, there is a new sheriff in town. Dahil sa paliwanag ako na, hindi na kayo ways. Yun, yan, Manila, Manila Water, lalo na ngayon pupunta kayo sa Manila. Limasik ko ang bukay, taon ng bilang. Meron akong building yan iba pa. 24/7, work should also apply to road repairs and construction. Ulitin ko, Engineer Andres, no permit will be given if they are not going to work 24 hours on a sitting home. Why? Kung do not delay ang proyekto, bakit sa araw lang ninyo sinisimulan? Do not delay pala. Pero pagkagabi walang gumagawa. Pagkasabado linggo'y nakatinda. Sino nasa sakripisyo? Taga-Luzon ng Maynila. Kaya ito yung gentle reminder ko sa lahat that goes to everyone, to the national government, to the private sector. Kumusina naman kayo kung meron kayong gagawin kalsada o lubak-lubak o kanang kung kami. Kawawa ang mga taga-Luzon ng Maynila. Kaya sa ating kapwa-kawanin na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we would and utilize our resources sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasukpan tayo. Try me. Ibalatra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-asetinin ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politika. Kaya minagpis nila sa loob nila. Paano wala ng gobyerno sa lungsod ng Maynila? Kaya, alam mo, we are very clear about this immediate progress. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konsehero ng Maynila, bakit kayo nagpapanali
MOU or Memorandum of Understanding. Are you required? Beluso, tayo ang tagabantay, taga-sumasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ariyan ng Luzon, hindi congressman. Masyado ng abusado ang mga ilang individual. Bagay, kumisan, kamay sinabi ng mga nakakatanda sa atin. Ang nakaw, pagtungtong sa ibabaw ng kalabaw, ang pagkaramdam niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Sabi mga Christian, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will contain building more, building rest and security. Para pumasok sila, napagod po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Did not be doing mas efektibo iwas electronic business transaction. Let us demonstrate through deeds, not words, not service, not posters on the wall. And there is the ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-abuso ng mga empleyado o individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Now let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber, this council, and I appeal to you through the leadership of our Vice Mayor, G. Jensen. I am now submitting before you today the general tax amnesty for the people of Manila. Bakit po? Ginawa ko silang makahan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng makahan? Ang baka, ginagatasan. Mas gusto nilang bumalik ang taxpayer para patuloy ng makadala sila sa farm. And that will stop. We have to give these raise economic structure for challenges in the world, not only in the country, but in the world. Say that, we also have a say. Bibigyan natin sila ng bagong simula. Maswerte sila. Magsisimula sila na sila. Ako, magsisimula at nag-negative 11 billion. Kaya, Madam Vice Mayor, I hope through your leadership, we pass this measure to ease experience for yung mga dinaranas ng mga kababayan. Tungkol naman sa basura, may 2,000 metric tons ang nakakot nating basura kahapon. Ito mo may DPS. Kanya ng truck, kanya ng DPS, may kontrata. Hindi na ako yung basura. Inuna niyo pa yung pasisyon. Ang sasarat ng buhay, habang kami dito, inahabang kami ng basura ng sinamot, 3 weeks ago, 2 weeks ago, nasaan kayo? Nasa Manila Hotel, naglalunch. Ang sarap ng buhay dito. Pilitok lang tayo. Wala naman sarap dito, wala naman malalagin. Nagbisisyon naman ako ngayon. 2,000 metric tons nakapot natin na basura simula kahapon ng alas 2. Salamat sa Liner. Salamat sa Liner, Waste Management. Nakalibre tayo kahapon, walang bayan. Salamat sa DPS. Salamat sa NDRM. Salamat sa CDA. Salamat sa FTTV. Pagaman, ilang minuto pa lang kami nagsisimula. Because, as you all know, hindi naman kami bago sa gobyerno nito. It's like riding a bicycle. Muscle memory.
And same thing, very true. To connect Manila Development Authority. But is the main and suffering and threat to help our people. Tatlo rin, apat na din. Wala rin na nag-privilege yes dito. Wala man lang isa sa inyo nagtagulo ng boses na inyong nag-represent ang district. But that is what I want to raise. We're about to resolve it. And I hope you will help me. Help me play the city. Place the garbage crisis. Iiwas natin sa imminent danger. Ang ating mga lola, mga tao ng Israel. At maraming salamat kayo sa mga barangay chairman. At kung sa mga mga pinag-usapan ko, kung muna nila nilabas yung basura nila, hanggang hindi ko nakakatawid yung tambak na smoke mountain sa bawat kalapot nila. At least, sa District 1, you can understand, you can do Eric, or the district. Kung buong natin, sa mga ng Manila, ngayon po, wala tayong halos makikang basura sa ating lungsod Manila. Kaya, again, Madam Vice Mayor, dahil itinapalokal ako sa sangguniang pangkustod na bagay na tulong upang itikara the state of public health emergency due to imminent threat to public health caused by failure to collect garbage in the city. Ito ay isang paraan upang mapagkalooban ng ito ng emergency power upang kaagahan ng mahakot ng mga tampak-tampak, bundok-bundok na basura mula sa napakaraming kalsada. Kahapon po, hindi ang binigay. Pero hindi ko araw-araw pasto. And that is the famous time. In the next few months, we will launch medium-term comprehensive development strategy to make Manila great. Here are some conceptual themes of the comprehensive development strategy. Una, Manila City Drainage Master Plan. Dahil natin solusyonan ang problema sa baha at ayusin ang water management sa buong lungsod bilang pagkakata sa hamon ng kababang klima at makabagong panahon. Pangalawa, Manila City Underground Cabling Project. Pangatlo, Cohesive Urban Environment for Public Spaces Project. Pangapat, Public Transport Improvement Plan. Panlima, Transit-Oriented Development. Pangalim, Manila Smart City Initiative. Panglo, Disaster Resilient Project. Panglo, Preservation of Cultural Heritage and Identity of Manila Project. At ang pinakamalapit sa puso ko, we will continue to build roads. We will continue to build houses. We will continue to bring back dignity to every families in the city of Manila.